Sa isang digmaan sa pagitan ng mga beastman at mga vampira, ang mga vampira ay may kalamangan salamat sa kanilang kakayahang gumamit ng mahika, at nagsimula silang isipin na ito ay isang madaling tagumpay. Ngunit binalaan sila ng isa sa mga vampira, si Castor, na huwag maging kampante, sinabing hindi sila dapat matalo sa unang kampanya ng kanilang imperyo. Nakilala namin ang commander, si Tereka, habang sumasang-ayon siya sa kanya, na inutusan silang lahat na dalhin ang kanyang tagumpay. Ngunit nakita namin na ang lahat ng ito ay isang panaginip lamang, habang nalaman namin na si Tereka ay nakatira sa isang mansyon sa huling 3 taon. Siya ay isang maharlika na ipinanganak sa Gandsblad family na naging responsable sa paggawa ng mga imperial general sa nakalipas na 1,000 taon. Ngunit nagpupumilit siyang matugunan ang mga inaasahan dahil ipinanganak siyang walang anumang mahika. Ang kanyang kakayahan sa atleta ay hindi umiiral, at siya ay pandak. Kaya, iyon ang dahilan kung bakit nagpasya siyang maging isang tambay, na sinasabing siya ay magiging isang vampira na mapagmahal sa kapayapaan. Gayunpaman, napansin niya ang emblem ng Empire sa kanyang katawan, at biglang nagpakita ang isang katulong, na ikinagulat niya. Ipinakilala ng dalaga ang kanyang sarili bilang si Victoria, ang kanyang bagong personal na kasambahay, at nagkomento siya sa estado ng silid. Naghihinala si Tereka sa kanya, pero sinabi niyang siya ay kakampi. Bumangon si Tereka para pumunta sa banyo, ngunit pinigilan siya ni Victoria, sinabi sa kanya na kailangan nilang pumunta sa palasyo. Iginiit ni Tereka na kailangan niyang magbanyo, ngunit sinabi sa kanya ni Victoria na wala ng oras. Nagpapakita ang kanyang ama, si Arman, at sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangan ng katulong. Ngunit ipinaliwanag niya na si Victoria ay hinirang ng Empress. Si Tereka ay nalilito dito, kaya ipinaliwanag ni Victoria na siya ay hinirang bilang isa sa 7 Crimson Lords. Nagulat si Tereka nang marinig ito, at ipinaalala ng kanyang ama kung paano niya hiniling na magsimulang magtrabaho, at sinabi niyang gagawin niya ito kung makuha niya ang trono. Kaya ang ama niya ay humiling sa Empress na bigyan siya ng pagkakataon, na kung saan siya ay nauwi sa kontrata bilang isang Crimson Lord. Walang alaala si Tereka sa kontrata, ngunit nabanggit ni Victoria na ang Empress ay pumunta sa silid sa gabi bago, at kinis siya sa kanyang pagtulog upang mabuo ang kontrata. Sa palasyo, tuwang-tuwang binati siya ng Empress at sinabihan siyang tratuhin na lang siya bilang isang kaibigan. Ipinaliwanag niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang Crimson Lord, na ipinaliwanag na kakailanganin ni Tereka na manalo sa isang digmaan laban sa ibang mga bansa bawat 3 buwan, at pagkatapos ng 100 panalo, makakakuha siya ng kandidatura upang maging susunod na Empress. Ngunit kung matatalo siya sa mga digmaan, mawawalan siya ng ulo. Binigyan siya ng isang unit ng 500 lalaki mula sa ika-7 unit ng army, ngunit puno ito ng mga vampira na hindi magdadalawang isip na ipagkanulo siya para mapabuti ang kanilang sariling ranggo. Nataranta si Tereka matapos itong marinig, binanggit kung gaano siya kaina. Kaya't sinabi sa kanya ng Empress na kailangan niyang ilihim ito, at kumilos na parang siya ang pinakamalakas sa harap ng kanyang mga kawal. Sinubukan ni Victoria na tulungan siya, ngunit nananatiling kaina-hinala si Tereka sa kanya. Pumunta si Tereka upang salubungin ang kanyang unit, ngunit nahirapan siyang buksan ang pinto. Sa huli ay nabuksan niya ito, ngunit agad siyang inatake. Habang nagpapanik siya, binitawan niya ang pinto, at naputol ang ulo ng vampira. Si Tereka ay natakot dito, ngunit sinabi sa kanya ni Victoria na ginawa niya ng mabuti ang pagtapos sa isang taksil. Pumasok sila sa kwarto kung saan nakasalubong nila si Castor at ang iba pang tropa. Si Castor ay humanga na tinapos niya ang traidor sa isang hit, at si Tereka ay nagpanggap na nagsasabing kaya niya itong tapusin gamit lamang ang kanyang daliri. Iniisip ng mga lalaki na siya ay isang malakas na babae, ngunit pinagmalaki ni Victoria ang kanyang lakas, sinabi na bilang isang bata, nakapas lang siya ng 100 vampira gamit lamang ang kanyang daliri. Sa tingin ni Tereka ay masyadong halata ang kanyang pagsisinungaling, ngunit sa tingin ni Victoria ay nakakatulong siya. Ipinagpatuloy ni Tereka ang pagharap sa unit na idineklara ang sarili bilang bagong komandante. Ngunit sa huli ay ginulo niya ang kanyang pananalita. Nakikita natin ang unang labanan ng squad laban sa Lelo Kingdom kung saan dinaig ng mga puwersa ni Tereka ang kanilang kalaban. Nakatanggap siya ng ulat na naalis na ang kaaway na general at nanalo sila. Ngunit sinabi ni Tereka na kung siya mismo ay nasa larangan ng digmaan, natapos na niya ang mga bagay sa 1 segundo, na naging sanhi ng lahat ng kanyang mga tauhan na mamangha at binanggit ang kanyang pangalan.
Ipinahayag niya na patuloy nilang lupigin ang kanilang mga kaaway, na sinasabi sa kanilang lahat na kailangan lang nilang maniwala sa kanya at hindi kailanman mag-isip tungkol sa pagpapabagsak sa kanya. Lahat sila ay nag-cheer sa kanya, pero nagtataka siya kung paano siya napunta sa gulo na ito. Isang mamamahayag na nagngangalang Melissa ang humihingi ng panayam, ngunit napakaraming tanong niya, at sa huli ay itinulak siya ni Terica. Sinabi niya na ang malakas ay hindi lamang nagsasalita sa kanilang mga salita, ngunit ipinahayag niya na ang kanyang layunin ay upang talunin ang mga commander ng iba pang 5 bansa, at magdala ng kaluwalhatian sa kanilang imperyo. Sa pag-alis ng mga sundalo sa larangan ng digmaan, tinitingnan ni Terica ang mga katawan ng kaaway, ngunit lahat sila ay mahiwagang binuhay muli. Nalaman namin na mayroong 6 na bansa na lahat ay pinapagana ng Dark Core, isang sinaunang artifact na nagtataglay ng walang limitasyong mahika na may kapangyarihang buhayin ang mga nasawi, at pagalingin ang anumang sugat. Ang gitnang lugar kung saan nagsasapawan ang lahat ng mga core ay tinatawag na Dark Core Zone kung saan nagaganap ang mga digmaan. Ngunit nakita ni Terica na ang konsepto ng lahat ng ito ay walang katotohanan. Kinabukasan, ipinakita ni Victoria kay Terica ang artikulo na isinulat ni Melissa tungkol sa kanya, at si Terica ay natakot nang makitang ito ay ganap na pinalaki. Sinubukan ni Victoria na sabihin sa kanya ang tungkol sa mga plano para sa araw na iyon, ngunit sinabi ni Terica na day off niya ito. Gayunpaman, nagsimulang magbasa si Victoria ng isang kwento ng pag-ibig na natagpuan niya sa kama ni Terica. Napahiya si Terica at nagmakaawa sa kanya na huminto, ngunit sinabi sa kanya ni Victoria na ipapakita niya sa lahat kung hindi niya makumplito ang kanyang mga tungkulin. Pumayag si Terica na gawin ang anumang sasabihin niya, ngunit damyugo ang ilong ni Victoria nang makita kung gaano siya kaibig-ibig. Nangako si Victoria na hindi siya ilalantad, ngunit nagsimula siyang mawala ng kontrol habang niyayakap siya nito, at si Terica ay nabalisa sa kanya. May meeting sila sa mga executive ng unit, at tinanong sila ni Terica kung ano ang gusto nila bilang reward sa kanilang performance sa huling laban. Si Castor ay kumukuha ng mga larawan sa kanya, na nagmumungkahi ng iba pang mga damit na isusuot niya, habang si Connie ay gusto siyang makaduet sa kanta, at nagpa siya ang Wolf Belloy na ipagpaliban ang kanyang kahilingan para sa ibang pagkakataon. Pagkatapos ng pulong, nakita ni Castor si Terica na isang misteryo at ibinunyag niya na nakakuha siya ng isang classified na dokumento tungkol sa insidente 3 taon na ang nakakaraan kung saan napaslang ang 100 vampira. Iniisip nila ang sinabi sa kanila ni Victoria, sa pag-aakalang si Terica ang may kasalanan, ngunit tila may kasama rin na nagngangalang Mildred. Nakalabas sila, ngunit napansin nila ang isang babae na nakamaskara sa looban. Sinabi nila sa kanya na umalis, ngunit ipinahayag niya na sinusubukan niyang tapusin ang Empress. Napansin niya na may harang sa paligid ng palasyo, kaya pumunta siya upang tingnan si Terica matapos marinig na siya ay naging isang Crimson Lord. Sinubukan siya ni Castor na atakihin, ngunit madali niyang napigilan ang kanyang mahika. Si Belloy ay sumugod sa kanya, umindayog ng mabilis ngunit madali niyang naiiwasan ang lahat ng kanyang mga pag-atake. Napansin niya kung gaano sila kaina upang pigilan siya, na sinasabi sa kanila na ipadala ang kanyang pagbati kay Terica habang siya ay nawawala. Ngunit nagpa siya silang huwag iulat ito, na gustong magkusa at sila mismo ang mag-imbestiga sa kanya. Kinaumagahan, nagising si Terica at nakita niya si Victoria sa isang napakagandang damit. Iniisip niya kung may kahihiyan si Victoria, ngunit sinasabi niyang wala. Sinimulan niyang sabihin kay Terica ang tungkol sa kanyang schedule, ngunit gusto ni Terica na magpahinga. Gayunpaman, sinabi ni Victoria na ito ang araw na makakapili siya ng isang beast, at ito ang nagpapasaya sa kanya. Tumungo sila sa quadrangle at pinuntahan ni Terica ang kanyang magic beast. Nakipag-bonding siya sa isa sa kanila, at pinangalanan itong Pillows. Ngunit kapag sinubukan niyang sakyan ito, lumilipad ito sa hindi kapani-paniwalang bilis. Samantala, sa training grounds, nakita namin si Yawi, ang vampirang pinaslang ni Terica sa kanyang unang araw, na iniisip kung paano siya maghihiganti sa kanya. Ngunit biglang lumipad si Terica, at sinipa siya sa ulo. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang magic beast ngunit natapon ito, at nasalo siya ni Victoria. Natarante siya nang mapansin niya ang nangyari kay Yawi, ngunit ang ibang mga lalaki ay nag-cheer para sa kanya. Bumangon si Yawi, na sinasabing hindi siya nasawi, at sinubukan niyang salakayin muli si Terica. Ngunit itinulak siya ni Victoria palabas, at pinatid niya siya.
Kasabay nito, si Tereka ay nagsimulang mahilo, natapilok sa sarili at nauwi sa pagsundot sa mga mata ni Yawi. Siya ay kumikilos na parang sinasadya niya ito, at lahat ng kanyang mga tauhan ay natuwa, ngunit binato siya ni Yawi ng guwantes na hinahamon siyang makipagduel sa arena. Nag-aalala si Tereka na siya ay mapaslang, ngunit nakipag-usap sa kanya si Victoria sa pamamagitan ng isang earpiece na nagpapaalala sa kanya na ang pagpaslang ay hindi nangangahulugan na siya ay masasawi. Nag-aalala si Tereka sa sakit ngunit tiniyak ni Victoria na tutulungan siya nito. Nakita namin si Yawi sa kakilakilabot na kalagayan habang ipinahayag ni Victoria na nilason niya ang kanyang tanghalian. Halos hindi na siya makatayo pero determinado pa rin siyang lumaban. Sinabihan ni Victoria si Tereka na magpanggap na gumagamit ng mahika, kaya pinitik niya ang kanyang mga daliri, at nahulog si Yawi sa isang butas. Namangha ang mga lalaki nang makita ito, at naisip ni Castor na gumamit siya ng advanced magic. Sinabi ni Beloy na hindi siya nakakaramdam ng anumang magic power, ngunit sa tingin ni Castor ay dapat din siyang magkaroon ng magic concealing skill. Nagtataka si Tereka kung ano ang nangyari, at inihayag ni Victoria na nagukay siya ng 52 butas sa buong arena, na sinasabi sa kanya na huwag gumalaw. Nagawa ni Yawi na umakyat pabalik, at nagsimula siyang lumapit. Nagtataka si Tereka tungkol sa iba pang mga butas, ngunit sinabi sa kanya ni Victoria na wala na sa pagitan nila. Nagsimulang magpanik si Tereka, humihingi ng timeout ngunit biglang may sumabog ng ibunyag ni Victoria na nagtanim din siya ng mga landmine. Nagsimula si Yawi na gumapang patungo sa kanya, na naging sanhi ng kanyang pagkabalisa, ngunit siya ay nawalan ng malay, at ipinahayag ni Tereka ang kanyang tagumpay habang ang lahat ay nag-cheer sa kanya. Si Tereka ay nagpapahinga at naligo pagkatapos, at naisip niyang pasalamatan si Victoria, na biglang sumulpat. Napansin ni Tereka na ang kanyang mga kamay ay nasugatan, at inihayag niya na kailangan niyang maghukay ng mga butas ng mano-mano dahil maaari lamang siyang gumamit ng poison magic. Nagsalo sandali ang dalawa, at pinasalamatan siya ni Tereka sa pagligtas sa kanya. Nagtataka tuloy si Tereka kung bakit tila napakabait sa kanya ni Victoria, ngunit binanggit niya na dahil ito sa isang krimen na kanyang ginawa. Samantala, sa isang bar, si Yawi ay naaasar dahil sa pagkatalo kay Tereka, ngunit ang misteryosong babae ay nagpakita sa tabi niya, ipinakilala ang kanyang sarili bilang Mildred ng Inverse Moon at nagmumungkahi na dapat silang magtulungan. Kasama ni Tereka sina Beloy at Victoria sa isang imperial party upang ipagdiwang ang kanyang mga tagumpay sa digmaan. Dinala ng Empress si Tereka kasama niya, binabati siya sa pagkatalo sa 4 sa iba pang mga bansa sa maikling panahon, ngunit inaangkin niyang sinuwerte lang siya. Ang Empress ay nag-aalok sa kanya ng isang baso ng dugo, ngunit nalaman namin na hindi niya ito kayang inumin dahil hindi niya matiis ang lasa. Natutuwa ang Empress na maayos na ang kanyang kalagayan pagkalabas ng kanyang silid na inihayag na ang pag-promote sa kanya ng Crimson Lord ay ang sugal ng kanyang ama para tulungan siya. Ipinaalala sa kanya ng Empress na mahal siya, sinasabi sa kanya na hindi siya nag-iisa at umaasa na hindi na siya muling mawalan ng pag-asa. Sinabihan siya ng Empress na magsaya sa party, ngunit iniisip niya ang nangyari 3 taon na ang nakakaraan, at sa sandaling iyon, nagpakita si Mildred humihiling na makipag-usap sa kanya. Nagulat si Tereka sa una, ngunit sinubukan niyang kumilos ng cool habang pumapayag siyang makipag-usap. Ang kanyang happy-go-lucky na ugali ay nagpapasaya kay Mildred at nagsimula siyang magdaldal tungkol sa kanyang pagkasuklam kay Tereka dahil sa pagiging pinapaboran ng lahat ng tao sa kanyang paligid. Habang tinatanggal niya ang kanyang maskara, lumingon siya, ipinakilala ang kanyang sarili kay Tereka, at ang mga traumatikong alaala ni Tereka ay biglang muling nagpakita habang naghahanda si Mildred na pagbayaran siya para sa nangyari 3 taon na ang nakakaraan. Naghagis siya ng dagger kay Tereka ngunit tumalon si Beloy at iniligtas siya, na nasugatan sa katawan habang nagkakaroon ng kaguluhan at sinubukan ng lahat na makatakas. Patakbong pumasok si Victoria, inaatake siya ng kanyang mga kutsilyo habang kinukuha ni Mildred ang kanyang punyal at tumalon papalayo. Tinutuya siya ni Mildred habang inihahanda ni Victoria ang kanyang susunod na pag-atake, at si Tereka ay nanunood na nabigla sa sitwasyon. Ang Empress ay sumali sa kaguluhan, at nainis kay Mildred dahil sa pagsira sa kanyang party, ngunit idineklara ni Mildred ang kanyang intensyon na tapusin siya gayon din si Tereka. Nang marinig ito, sinubukan ng Empress na paalisin siya ngunit napakabagal niya habang si Mildred ay tumalon pabalik, at kinuha si Tereka bilang kanyang bihag.
Ngunit nadismaya siya sa reaksyon ni Tereka, at inihayag niya na bahagi siya ng Inverse Moon, isang grupo na nakatuon sa pagpapanumbalik ng aktwal na kasawian sa pamamagitan ng pagsira sa lahat ng Dark Core. Sinubukan ng Empress na makuha siya, ngunit nagawa niyang umatras at mag-teleport palayo. Sinuri ni Victoria si Tereka, na nagtataka kung bakit bumalik ang kanyang bully para pahirapan siya. Makalipas ang isang linggo, hinimok ni Castor ang pag-atake sa kalaban, ngunit binalaan siya ni Victoria na mag-isip ng mahinahon. Ibinunyag na nasa intensive care si Beloy dahil ang mga pag-atake mula sa mga ritual na artikulo tulad ng dagger ni Mildred ay may katumbas na kapangyarihan sa Dark Cores at nagagawa nitong ipawalang bisa ang paggaling nito. Hinala ng konseho na mayroong isang taksil sa kanila, dahil ang tarangkahang ginamit ni Mildred para makatakas ay kailangang ayusin muna ng isang tao. Tinanong ni Castor kung nasaan si Tereka, ngunit nagsisinungaling si Victoria, sinabing lumabas siya para i-scout ang kaaway. Sa kanyang silid tulugan, ikinwento ni Tereka ang matinding pambubuli na naranasan niya noon kay Mildred na sinimulan niya ng walang dahilan. Naalala niya ang araw na siya ay nap-icon na at nagpa siya na lumaban, ngunit ang mga alaala ng araw na iyon ay magulo peron. Habang iniisip ni Tereka na hindi siya nagbago mula sa pagiging isang mahina, si Victoria ay pumasok sa kanyang silid. Samantala, si Castor ay gumagamit ng isang hibla ng buhok ni Tereka upang mahanap ang kanyang posisyon. Naguguluhan si Tereka sa mga kinikilos ni Victoria, nagtatanong kung bakit napakabait nito sa kanya. Binigyan siya ni Victoria ng isang sovereign na naglalaman ng kanyang tunay na nararamdaman, at sinabing basahin niya ito mamaya. Inaalo niya si Tereka, na sinasabi sa kanya na maraming tao ang nagmamalasakit sa kanya. Gayunpaman, bigla siyang inatake mula sa likuran at nagsimulang umubo ng dugo bago bumagsak sa lupa. Sinabi ni Mildred kay Tereka na sa pagkakataong ito ay gumamit siya ng regular na talem, at nangakong tatapusin siya mamaya sa mas malupit na paraan. Isinama niya si Victoria, na pinagbantaan na tatapusin siya kung hindi siya mag-isa na magpapakita sa mga ruin ng lungsod pagsapit ng hating gabi, bago bumuted sa pader para umalis. Nakaupo si Tereka sa kanyang kama, natatakpan ng kumot, nagpas siyang manatiling nakakulong habang buhay. Naiisip niyang hindi niya pinapansin si Victoria sa palagiang panggugulo sa kanya, ngunit nagbago ang isip niya nang maalala ang lahat ng mga panahong magkasama sila, at kung paanong hindi siya umalis sa tabi niya. Sa sandaling iyon, lumipad ang sovereign ni Victoria mula sa mesa kay Tereka, at bumangon siya para basahin ito. Ikinwento sa kanya ni Victoria ang tungkol sa buhay nila 3 years ago kung saan nag-aaral siya noon sa parehong academy ni Tereka. Nabibilang sa isang mahirap na pamilya, siya ay walang humpay na binubuli ni na Mildred at ng kanyang mga kasama. Nainas sila sa kanya isang araw, kaya tinangka siya ni Mildred na tapusin sa pamamagitan ng pag-atake ng isang spell, ngunit pinigilan siya ni Tereka. Simula noon, siya ay naging isang sinag ng pag-asa para kay Victoria. Ngunit lumala ang mga bagay nang si Tereka ay naging target ng kanilang pambubuli. Inamin niyang duwag siya, hindi niya maibalik ang pabor hanggang sa naging palakulong si Tereka. Sa kagustuhang makabawi, pinili niyang tulungan si Tereka sa pamamagitan ng pagiging katulong niya. Matapos maging kasambahay ng pamilyang Gantz blood family, ginawa niya ang lahat sa kanyang makakaya para suportahan siya, na nangakong hindi na siya muling ipagkakanulo, nangako na paligayahin siya hanggat maaari. Si Tereka ay naantig sa kanyang mga salita, iniisip kung paano niya nakalimutan siya, at si Tereka ay nagmamadaling lumabas ng bahay upang iligtas siya. Nakita niya ang nag-aalalang si Castor, na tinawag ang iba pang tropa para simulan ang kanilang counterattack laban sa Inverse Moon. Natutuwa si Tereka na makitang gumaling si Beloy, ngunit ipinagbabawal ng kanyang mga tropa na sundan siya sa hideout ng kaaway dahil ito ang laban niya. Sa isang kapilya, itinali ni Mildred si Victoria, at nalaman namin na si Yawi ang kanyang kasabwat ngunit napagtanto ang kanyang tunay na intensyon, nagsisisi itong magtrabaho kasama siya at hiniling sa kanya na huminto. Si Mildred ay nagpapatuloy upang saktan siya, ngunit si Tereka ay pumasok sa kapilya. Natigilan si Tereka sa pagtingin ng sitwasyon ni Victoria. Hinihiling niya na ibalik siya ni Mildred ngunit sinabihan siya ni Mildred na huminahon at nagsimulang magsalita tungkol sa nakaraan. Nakita natin ang nakaraan ni Mildred kung saan sinabihan siya ng kanyang ama na dapat siyang maging mas malakas kaysa sa iba. Isang lalaki mula sa Divine Paradise na nagngangalang Amado ang tinawag upang turuan siya. Nagpakilala siya at itinapon siya sa lupa.
Itinuro niya sa kanya ang tungkol sa core implosion, isang natatanging kapangyarihan na hindi sumusunod sa mga natural na batas. Ipinaliwanag niya na ang estado ng pag-iisip ay malapit na konektado sa kakayahang ito, at iilan lamang sa mga tao ang may ganitong kapangyarihan. Ngunit posibleng makuha ito sa pamamagitan ng espesyal na pagsasanay ng isip na kinabibilangan ng pagdanas ng matinding sakit. Sinasanay niya ito sa pamamagitan ng pagpapahirap sa kanya gamit ang kanyang sagradong artikulo para hindi gumaling ang sakit. Lumipas ang isang buwan, at nalaman nila na si Mildred ay walang core implosion, ngunit patuloy siyang nagsasanay sa ilalim ni Amado habang patuloy na inihahambing kay Terica ng kanyang ama sa academy. Nalaman ni Mildred ang tungkol kay Victoria at ang kanyang core implosion. Hinihiling niya kay Victoria na ipakita ito, na nagpapaliwanag na ang kanyang kapangyarihan ay nagpapahintulot sa kanya na makita ang hinaharap ng isang taong umiinom ng kanyang dugo. Si Mildred ay sumisipsip ng kanyang dugo, at nang masaksihan ang kinabukasan ni Mildred para sa araw na iyon, tinawag siya ni Victoria na kaawa-awa, ngunit nagalit si Mildred dito at sinimulan niyang bulihin si Victoria upang palabasin ang kanyang pagkadismaya. Sa ibang araw, nang tatapusin na ni Mildred si Victoria, pinigilan siya ni Terica, na nagagalit sa kanya dahil palagi siyang ikinukumpara ng kanyang ama kay Terica. Naaalala niya ang mga salita ng kanyang guro na tapusin ang kinasusuklaman niya, kaya binubuli niya si Terica ngunit hindi nagtagal ay nagkagulo siya nang subukan niyang kunin sa kanya ang keepsake ng ina ni Terica. Nagising siya at nalaman na siya ay napaslang sa pamamagitan ng core implosion ni Terica, habang sinusubukang kunin ang pendant at ang kanyang buhay ay nasira nang ipatapon ng ama ni Terica ang kanyang pamilya pagkatapos ng insidenteng ito. Nang wala ng ibang mapupuntahan ay nauwi siya sa Inverse Moon na nangakong maghihiganti laban kay Terica. Bumangon si Yawi, hinihimok si Terica na tumakas sa sagradong artikulo ni Mildred. Sinabihan siya ni Mildred na tumahimik at inatake ang kanyang binti, ngunit pinasabog siya ni Terica gamit ang isang magic stone upang hindi siya masawi at makabawi mamaya. Sinimulan ni Mildred ang pag-atake ng mga spike kay Terica na umiiwas sa mga pag-atake sa pamamagitan ng pagtabi. Pagkatapos ay nag-deploy si Terica ng isang kalasag gamit ang isang magic stone, ngunit nabasag ito mula sa sunod-sunod na mga pag-atake na nagpapalipad sa kanya. Muli siyang bumangon pagkatapos tingnan si Victoria, at ibinato sa ere ang isang magic stone habang tumatakbo patungo kay Mildred. Binubulag siya ng magic stone at hinampad siya ni Terica mula sa likuran, na tinatangay ng hangin. Si Terica ay umaatake gamit ang isang higanteng bato na gawa sa isang magic stone, at ipinapalagay niya na si Mildred ay natalo. Tumakbo siya papunta kay Victoria ngunit na-atake siya sa binti. Tinatawanan siya ni Mildred, tinawag siyang mahina dahil sa pag-aakalang kaya niya itong talunin gamit ang mababang grade magic stones. Pinahirapan niya si Terica at sinabihan siyang gamitin ang kanyang core implosion, ngunit walang ideya si Terica kung ano ang ibig sabihin nito. Si Mildred ay may sakit sa kanyang saloobin, at nagpasya siyang tapusin muna si Victoria ngunit si Terica ay namagitan at bilang tugon ay sinipa siya ni Mildred sa isang tabi, at naglunsad ng isang mataas na antas ng magic attack. Pinalipad si Terica, nabangga si Victoria at nahulog malapit sa kanya. Nagsisimula siyang umiyak sa kanyang kawalan ng kakayahan na iligtas si Victoria, ngunit nagising si Victoria na tinawag siyang pinakamalakas na taong kilala niya. Humihingi siya ng tawad kay Terica habang hinihila ang kanyang kamay mula sa spike. Tinutulo niya ang kanyang dugo sa bibig ni Terica para makita ang kanyang kinabukasan, at sinabi niya kay Terica na hindi siya magpapatalo. Namula ang mga mata ni Terica at nakita namin ang Empress na tuwang-tuwa na naghihintay na makita ang core implosion ni Terica, ang nag-iisang Crimson Sky. Ginaisang ni Terica ang kanyang core implosion, at sinimulang salakayin si Mildred na may layuning pumaslang, na ikinagulat niya sa kanyang kapangyarihan. Tinawag siya ni Terica na isang kaawa-awa na tao na nag-trigger sa kanya, at naging dahilan upang simulan niya ang paghahagis ng kanyang pinakamakapangyarihang magic. Dumating ang Terracod Squad para tumulong ngunit laking gulat nila nang makitang nagcast ng special grade magic si Mildred. Sinabihan nila si Terica na tumakas, ngunit madali niyang napigilan ang mahika ni Mildred sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay at lahat sila ay nagsimulang mag-cheer sa kanya. Sinubukan ni Mildred ang isa pang spell ngunit hiniwa ni Terica ang kanyang braso sa isang iglap. Habang sumusulong si Terica, sinubukan ni Mildred na atakihin siya gamit ang kanyang sagradong artikulo, ngunit naputol din ang kabilang braso niya.
Hinawakan siya ni Terica sa leeg habang pinagsisisihan ni Mildred ang kanyang mga nakaraang desisyon, at ipinahayag ni Terica na tapos na ang lahat habang tinatapos niya siya. Nang magising si Terica, laking gulat niya nang makita si Victoria sa tabi niya. Nagsimula siyang sumigaw dahil sa sakit mula sa kanyang pakikipaglaban, at iniisip kung nasa langit na sila pagkatapos maling maalala na siya ay natalo at hindi na niya maalala ang kanyang pagkagising. Iniisip ni Victoria ang sinabi sa kanya ng ama ni Terica, at nalaman namin na unang na-awaken ni Terica ang kanyang core implosion noong siya ay 3 taong gulang, pagkatapos uminom ng dugo sa unang pagkakataon. Pinaslang niya ang lahat ng nasa silid sa oras na iyon, kaya nagpa siya silang i-hypnotize siya sa pagkapuot sa dugo, sa pag-iisip na ito ay pinakamahusay na kung wala siya sa kanyang core implosion. Binasa ni Terica ang pahayagan at natuklasan na nahuli si Mildred sa pag-aakalang may ibang tao ang nakatalo sa kanya. Tinanong niya si Victoria kung ano ang kanyang gagawin ngayong nalaman na niya ang nakaraan kaya hindi na niya kailangan pang kumilos bilang isang katulong, ngunit nalungkot si Victoria sa pag-aakalang hindi na niya ito gusto, at nagpa siya si Terica na hayaan siyang magpatuloy bilang kanyang katulong, sinasabing aasa siya sa kanya. Sa gabi, nakikita namin ang isang pagpaslang sa isang opisyal ng isang kontrabida na nakahod na babae. Sinamahan ni Castor si Terica sa isang pagpapatawag ng Empress. Inihayag ni Castor ang merch na ginawa niya gamit ang mukha ni Terica. Medyo nawiwirdohan siya dito, at nagprotesta kay Victoria, ngunit ipinahayag ni Victoria na nakabili na siya ng 100 sa mga ito. Sila ay nag-ambala ng isang babae na nagalit kay Terica para sa kanyang mga paraan ng pakikidigma, na hinala na si Terica ay talagang mahina. Hindi alam ni Terica kung sino siya, kaya ipinahayag niya na isa siya sa 7 Crimson Lords, si Margaret. Hanga si Victoria sa lakas ng loob ni Terica, at kung paano niya pinilit si Margaret na magpakilala. Humingi ng paumanhin si Victoria kay Margaret sa ngalan ni Terica, binigyan siya ng mga blood bonds at isang kamiseta ni Terica, ngunit lalo lang siyang nabalisa nito. Hindi iginagalang ni Margaret si Terica dahil mas pinapaboran siya ng Empress, ngunit umalis siya pagkatapos na hamanin si Terica na makipag-spar sa susunod na pagpupulong. Nakipagkita si Terica sa Empress na si Karina, na nagtulak ng popsicle sa kanyang bunganga at pagkatapos ay tinutukso si Terica para sa pagtikim ng kanyang mga natira. Casual niyang binanggit na ang ama ni Terica ay pinaslang noong nakaraang gabi, na nalaman namin na opisyal mula noon. Nagulat si Terica nang malaman ito, ngunit tiniyak ni Karina sa kanya na siya ay muling bubuhayin sa lalong madaling panahon. Patuloy niyang sinasabi sa kanya na mas maraming opisyal ang napaslang ng parehong tulisan, kabilang ang isang Crimson Lord. Inatasan niya si Terica na hanapin ang salarin, ngunit nang magalit siya dahil hindi siya nakakapagpahinga, sinabihan siya ni Karina na gagantimpalaan siya ng 1 linggong bakasyon kapag nahuli niya ang tulisan. Nakipagtulungan si Karina kay Sakura para sa misyong ito, na sinasabihan siyang lumabas. Binabati nila ang isa't isa, at nabigla si Terica nang malaman na ang gayong mahiyain na babae ay isang Crimson Lord. Nais ni Sakura na maghiganti sa tulisan sa pagpaslang sa kanya, at iniabot kay Terica ang isang sulat bago tumakbo palabas. Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng liham, at habang nakikita namin ang kanyang ginagawa sa kanyang araw, sinabi niya kay Terica na napilitan siyang kunin ang posisyon ng isang Crimson Lord matapos ang aksidenteng pagpaslang sa isa pa. Nais niyang hulihin ang tulisan upang tabyusin ang sarili sa kahihiyan sa kaharian, at humiling na makasama siya habang sumusumpa siyang magsisikap na mabawi ang kanyang kahinaan. Nakita ni Terica na siya ay kaibig-ibig, ngunit napigilan ng isang naiinggit na Victoria nang subukan niyang puntahan siya. Sa ilalim ng mungkahi ni Victoria, nagpa siya si Terica na gamitin ang kanyang mga subordinate para sa misyong ito. Ibinunyag nila na mas masaya silang gawin ang gawaing ito, at inirerekomenda ni Castor na magbigay ng parangal sa sino mang makahuli sa mga tulisan dahil magtataas ito ng kanilang moral. Nadismaya ang mga tropa sa kanyang panukalang 3 araw na bakasyon, ngunit nang magpakita si Terica ng 2 tiket sa zoo para makasama sa biyahe, na misunderstand nila ang reward bilang pakikipag-date sa kanya. Nagmamadali silang umalis upang hulihin ang tulisan habang si Victoria ay galit na galit sa panukalang ito. Si Terica ay bumisita kay Sakura para sa isang pulong tungkol sa tulisan, at nakita siyang may kasamang pari. Nang siya ay aalis, tinanong niya si Terica tungkol sa kanyang pananampalataya, at nasasabik siya nang sumagot siya na naniniwala siya sa Diyos.
Sinabi sa kanya ni Victoria na ang lalaki ay isa rin sa 7 Crimson Lords, si Harry, at kilala niya si Sakura mula sa orphanage na pinangangasiwaan niya sa labas ng kaharian. Ipinaabot ni Tereka ang isang imbitasyon para sa tanghalian kay Sakura, at masaya niyang tinanggap. Sa restaurant, natutuwa si Sakura na marinig na binasa niya ang kanyang sulat, at sinabi sa kanya na naging Crimson Lord siya dahil sa rekomendasyon ni Harry matapos aksidenteng mapaslang ang isa pang Crimson Lord habang nagsasanay ng kanyang magic. Nagulat si Tereka nang marinig na alam ng mga nasasakupan ni Sakura na mahina siya, ngunit pinili pa rin nilang suportahan siya. Nadidismaya si Victoria nang makita silang magkasundo, at hinimok niya si Tereka na simulan ang pulong. Inihayag niya na ang tulisan ay may core implosion na may kakayahang baguhin ang mga alaala ng mga tao, kaya dapat silang magpatuloy ng may pag-iingat. Napagpasyahan nilang magpatrolya sa palasyo sa gabi dahil doon na umaatake ang salarin. Ipinahayag ni Tereka ang kanyang pagkadismaya sa pagtatrabaho ng gabing-gabi, ngunit dahil napakaingay niya, narinig siya ng karamihan at sinimulang tanungin ang kanyang integridad, ngunit iniligtas niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapahayag na gusto niyang magpatuloy sa pagtatrabaho kahit na pagkatapos ng gabi, at pumalakpak ang mga tao para sa kanya. Nakarinig sila ng pagsabog sa di kalayuan at nagmamadaling pumunta sa pinangyarihan, sa pag-aakalang nagpakita na ang tulisan, at nakita nilang natalo ang unit ni Tereka. Binuhay ni Sakura si Beloy gamit ang kanyang mahika, na nagpahayag na sila ay inatake ni Margaret. Biglang nagpakita si Margaret mula sa isang pagsabog at inatake si Tereka, ngunit napigilan ni Sakura ang kanyang welga. Tinanong ni Tereka si Margaret kung bakit niya ito ginagawa, at sinabi niya na ginagawa lang niya ang kanyang trabaho sa pamamagitan ng pagpapahinto sa kanyang unit mula sa pagtakbo at pagsira sa lugar. Nagulat si Margaret sa kawalan ng kakayahan ni Tereka, at idineklara ang kanyang desisyon na bumoto para sipin siya sa susunod na komperensya ng Crimson Lord. Kinagabihan, ginagamit ni Victoria ang kanyang kapangyarihan para tingnan ang hinaharap, habang isiniwalat niya na ang blood bond na niregalo niya kay Margaret ay naglalaman ng kanyang dugo. Sinabi niya kay Tereka na siya ay tutuligsain sa paparating na komperensya, na haantong sa kanyang pagpapatalsa. Sinabi ni Sakura kay Tereka na papanig siya sa komperensya anuman ang mangyari, at tinapik ni Tereka ang kanyang ulo, iniisip na siya ay tulad ng kanyang maliit na kapatid na babae. Hiniling ni Victoria kay Tereka na hayaan siyang harapin ang isyung ito, at humingi din siya ng isang tapik sa ulo. Nagtataka si Victoria kung bakit hindi gumagamit ng karahasan si Tereka para harapin si Margaret, ngunit sinabi ni Tereka na mas mabuting pag-usapan ito dahil hindi niya gusto ang walang kabuluhang away. Nagsisimula ang Crimson Lords Conference, na dinaluhan ni Karina at lahat ng Crimson Lords maliban sa isa. Pinag-uusapan ni Margaret ang kredibilidad ni Tereka bilang isang Crimson Lord, pagkatapos sabihin na nagkukunwari siya ng kanyang lakas dahil hindi pa siya nakipaglaban sa isang labanan. Ang isa sa iba pang Crimson Lords, si Edison ay sumasang-ayon sa kanya, na nagsasabi na ang Crimson Lords ay dapat lumalaban sa mga frontline, ngunit si Harry ay may kabaligtaran na opinyon, na nagsasabi na ang malakas ay hindi dapat labanan ang mahina. Ibinalik sila ni Margaret sa paksa, at pinalakas ang kanyang akusasyon sa pamamagitan ng paglalahad ng card ng ulat ng Terracoz Academy. Ito ay nagpapakita ng kanyang kakulangan ng talento sa lahat, na nagpaiwan kay Tereka na hindi makapagsalita. Inakusahan ni Margaret si Tereka na naging isang Crimson Lord sa pamamagitan ng mga koneksyon para maging tanyag siya, na naging dahilan upang magsalita ang Empress na sinasabing siya ang may huling salita sa induction ni Tereka, na ginagawang imposibleng gumamit ng mga koneksyon. Ipinatong ni Tereka ang kanyang mga paa sa mesa, sinabihan si Margaret na magpatuloy sa pagsasalita dahil hindi mahalaga kung gaano siya magsalita, na ikinagalit niya at hiniling niyang labanan si Tereka upang makita ng lahat ang kanyang lakas. Bumoto sila upang magpasya kung dapat manatiling Crimson Lord si Tereka, na nagtatapos sa isang draw na may 2 boto sa magkabilang panig. Ang isa sa mga Crimson Lords ay nananatiling walang imak sa lahat ng ito ngunit natuklasang nasawi na nagdudulot ng kaguluhan. Inakusahan ni Margaret si Tereka na pumaslang sa kanila para iligtas ang sarili, ngunit lihim na isiniwalat ni Victoria na pinaslang niya sila para maiwasan ang impeachment ni Tereka. Humiling si Margaret ng formal na digmaan kay Tereka, ngunit pinutol siya ni Edison. Hiniling niya sa Empress na hayaan silang lahat na sumali sa Crimson Lord's War, na pumukaw sa kanyang interes, at pinahintulutan niya silang gawin ito. Sa bahay, si Tereka ay nalulumbay at nagsimulang isipin ang kanyang sarili na mapatalsik pagkatapos matalo sa digmaan.
Nagtanong si Victoriel tungkol sa kanyang mga hangarin na ilihis ang kanyang atensyon, at ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na maging isang noveliste. Sinabi niya kay Victoria na ibinigay niya kay Sakura ang isa sa kanyang mga isinulat, ngunit napagtantong may nakasulat na pangalan niya sa likod, at nagmadali siyang pumunta kay Sakura upang pigilan siyang makita ito. Si Teraka ay tumakbo sa kanyang tirahan sa ulan, at nang makita siya ni Sakura na basang-basa sa kanyang pintuan, sinabihan niya siyang magpalit muna. Pagkatapos magpalit ng damit, nakita ni Teraka ang silid ni Sakura na puno ng mga larawan at manika ng kanyang sarili. Sinabi ni Sakura na gusto niya siya at tina-trato niya ang kanyang mga manika na parang totoong tao. Tiniyak ni Teraka sa kanya na okay lang at sinabi sa kanya na mayroon din siyang mga lihim, ngunit ipinahayag ni Sakura na alam na niya na si Teraka ay isang manunulat. Ang silid ni Sakura ay hindi nakakagambala kay Teraka dahil naniniwala siyang alam na nila ngayon ang sikreto ng isa't isa. Ipinahayag ni Sakura ang kanyang mga alalahanin sa Crimson Lord's War, ngunit inaliw siya ni Teraka at nagmungkahi ng isang alyansa dahil magkaibigan sila. Natutuwa si Sakura tungkol dito, at pinayuhan siya na idagdag din si Harry sa alyansa. Nagtataka si Teraka kung paano napunta si Sakura sa isang orphanage, at ibinunyag ni Sakura na pinaslang ang kanyang pamilya. Mabilis na sinasagot ni Sakura ang kanyang mga tanong, at nagmumungkahi na magkasamang tumitingin sa mga bituin, iniisip na mas mabuting mag-focus sa magagandang bagay sa huling sandali na iyon. Bumalik sa training ground, nakita ng isang sundalo mula sa ika-6 na unit na kakaiba ang ugali ng unit ni Sakura dahil kakaiba ang kanilang pag-uukol sa kanya, at sinabi niya kay Castor na mas masahol pa siya kaysa sa isang Crimson Lord. Sina Sakura at Teraka ay tumitingin sa mga bituin, at tinanong siya ni Sakura kung bakit pumapaslang ng mga tao ang mga tulisan. Pero sinasagot niya ang sarili niyang tanong, na baka wala na silang ibang pagpipilian. Pagkatapos ay tinanong niya si Teraka kung ano ang kanyang gagawin kung ang mga tulisan ay napipilitang pumaslang, nang labag sa kanilang kalooban ng isang taong nag-iingat sa kanilang pamilya na bihag. Sinabi ni Teraka na lulutasin niya ang problema sa pamamagitan ng paghabol sa taong humahawak sa mga bihag. Nalugmok si Sakura at sinabihan si Teraka na tumingin sa langit, ngunit habang sinusubukan niyang hawakan ang kanyang leeg, nagambala siya sa pagdating ni Victoria. Kinuha ni Victoria si Teraka, na sinasabing nakakaramdam siya ng layuning pumaslang at delikado si Sakura. Ngunit itinuring ito ni Teraka bilang kanyang imahinasyon. Gayunpaman, nakikita namin si Sakura na tinanong ng isang tao mula sa Inverse Moon, na nagbabantang tatapusin ang kanyang pamilya kung hindi niya haharapin ang lahat ng Crimson Lords. Inutusan niya itong suriin ang mga alaala ng lahat ng Crimson Lords, na sinasabing alam ng isa sa kanila ang lokasyon ng Dark Core. Ngunit sa pag-alam na siya ay masyadong mahina upang talunin ang lahat ng mga Crimson Lords, binigyan siya ng isang bote ng Cornelius's Elixir at binalaan siya tungkol sa paggawa ng parehong mga pagkakamali tulad ni Mildred. Nawalan ng pag-asa si Sakura dahil sa kanyang mga pagdurusa, na naging sanhi ng kanyang pagkasira. Iniisip niya si Mildred at sinimulan siyang hanapin, at natagpuan siya sa isang abandonadong mansyon. At hinihintay siya ni Mildred, inaanyayahan siyang maupo. Nakita namin sina Sakura at Mildred na nag-uusap habang umiinom ng tsaa. Nagtataka si Sakura kung bakit siya malaya, at sinabi ni Mildred sa kanya na pinahintulutan siyang lumabas dahil sa ilang mga pangyayari. Sa paghusga sa kanyang ekspresyon, nahulaan ni Mildred na dapat naroon si Sakura para magtanong tungkol sa pamumuno sa Inverse Moon. Sinabi sa kanya ni Sakura na siya ang kanyang huling pag-asa, at pinayuhan siya ni Mildred na painumin si Teraka ng kanyang dugo kapag siya ay nawalan ng pag-asa. Sa ibang lugar, maraming tao ang nagtitipon upang panoorin ang digmaan ng Crimson Lord sa isang projected screen. Inilalarawan ng tagapagbalita ang mga tuntunin ng digmaan, na nagpapaliwanag na ang lahat ng 6 na Panginoon ay makikipagkumpetensya upang makuha ang isang Crimson Sphere, na makikita sa gitna ng mga ruin ng kastilyo sa larangan ng digmaan. At ang Panginoon na may hawak nito sa paglubog ng araw ay itatalaga bilang mananalo. Patuloy niyang ipinaliwanag na ang pagkakasunod-sunod ng mga nanalo ay pagpapasyahan batay sa mga puntos na nakolekta, sa pamamagitan ng pagpaslang sa mga kalabang sundalo, na may 1 puntos para sa bawat sundalo at 50 puntos para sa isang Crimson Lord. Ang bawat unit ay lalaban gamit ang 100 sundalo, at ang Crimson Lord na may pinakamababang score ay magbibitiw, habang ang mananalo ay gagantimpalaan ng Empress.
Lumingalinga si Tereka sa paligid ngunit nakakita lamang ng 30 tao mula sa kanyang unit, habang ipinaliwanag ni Victoria na ang iba sa kanila ay nasawi na sinusubukang magpaslanggan para sa lugar na makipagkumpetensya. Pinukaw ni Margaret si Tereka at ang kanyang unit gamit ang isang magic stone na patuloy na sinisiraan siya. Nagalit si Castor at humiling na simulan ang pag-atake, kaya hinayaan ni Tereka na magpatuloy ang kanyang koponan. Sa kabilang panig, isang mensahero ang nagpaalam kay Margaret na lahat ng miyembro ng ikapitong unit ay nagmamadaling pumasok upang kunin ang kanyang ulo. Samantala, pinag-usapan ni Tereka at Victoria ang kanilang mga plano pagkatapos Maywan, ngunit bigla silang pinasabog ng mga pag-atake nang makita ni Victoria si Crimson Lord Diana na papalapit sa kanila kasama ang kanyang hukbo. Naramdaman ni Victoria ang kanilang layunin sa pagpaslang, at napagtanto na si Diana ay dapat na sinusubukang maghayganti sa ilalim ng pag-aakalang si Tereka ang pumaslang sa kanya sa komperensya. Tumakas sila gamit ang magic beast ni Tereka habang hinahabol ng pangkat ni Diana. Si Sakura, na hindi pa kumikilos, ay minamanipula ang kanyang nasasakupan gamit ang kanyang core implosion, na nag-utos sa kanya na hulihin at dalhin si Margaret sa kanya. Nahuli ito ni Karina at Arman habang sinusubaybayan siya mula sa isang orb, at tumawag si Arman para hulihin siya. Ngunit pinigilan siya ni Karina, sinabing hindi pa rin nila alam ang aktwal na salarin sa likod niya, at sinabing ito ay nasa kasalukuyang nasa larangan ng digmaan. Naabutan ni Diana sina Tereka at Victoria, na humaharang sa kanilang dinadaanan ng pader. Tinawag niyang sinungaling si Tereka nang sabihin niyang hindi niya ito pinaslang, bago siya inatake ng mga punyal na gawa sa dugo nito. Sinubukan ni Victoria na ipagtanggol siya, ngunit na-atake siya nang sabihin niya kay Tereka na tumakbo. Tinawag ni Tereka si Diana na duwag at pinukaw siya. Siya ay nagalit at lumikha ng isang malaking bato mula sa kanyang dugo at ibinagsak ito sa kanila. Nagawa nilang iwasan ito, at muling bumangon si Victoria. Sinasamantala ang sitwasyon, tumakas sila habang nakasakay sa Magic Beast, sumisira sa pader at dumiretso sa lumang kabisera. Sa pag-aakalang nakatakas na sila, lumingon sila sa likod at nakita nilang hinahabol pa rin sila ni Diana. Kaya diretsyong tumungo sina Tereka at Victoria sa lokasyon kung saan nakikipaglaban sina Edison at Harry. Hinutusan ni Edison ang kanyang mga tropa na hulihin sila, at habang iniiwasan ang kanilang mga papasok na pag-atake, naglabas ang dalawa ng laso na nagtatarget lamang ng mga lalaki, na pinapaslang ang mga sundalo ng lahat ng tatlong Panginoon sa lugar. Sina Tereka at Victoria ay inaatake mula sa lahat ng panig, ngunit nagawa pa rin nilang maabot ang lokasyon ng globo. Ngunit patuloy silang hinahabol ni Diana habang inihahanda niya ang kanyang susunod na pag-atake. Binato niya sila ng dugong espada, ngunit hinarang ito ni Victoria gamit ang magic stone, at pinasabog ito. Habang umuulan ang dugo mula sa pagsabog, ang ilan sa mga ito ay bumagsak sa labi ni Tereka at pinapagana ang kanyang kapangyarihan. Samantala, tinalo ni Margaret ang mga unit ni Tereka at Sakura. Ngunit nang simulan niyang paganahin ang kanyang tunay na kapangyarihan, isang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kinalalagyan ni Tereka at na-wipe out ang buong larangan ng digmaan. Nasira ng pagsabog ang screen projection sa orb ni Karina, na natutuwa na masaksihan ang isang maalamat na light spell. Bumalik sa normal si Tereka ngunit hindi niya maalala ang nangyari. Nakita niyang nag-collapse si Victoria sa malapit, at ini-teleport siya sa isang ospital pagkatapos makumpirmang okay siya. Si Tereka ay nalilito sa paligid at nakitang pira-piraso ang globo. Hinarap siya ni Margaret para sa pagpaslang sa lahat at nakita niya ang nabasag na globo sa tabi niya. Pinagalitan siya nito, at pinaandar niya ang kanyang mga kapangyarihan na nagbabalak na tapusin si Tereka. Ngunit bago niya matapos ang kanyang spell, pinigilan siya ni Sakura, tinusok ang kanyang katawan gamit ang isang kamay. Itinapon siya ni Sakura bago ibinagsak ang isang magic boulder sa ibabaw niya at pinaslang siya. Nagtatanong si Tereka kung palagi siyang ganito kalakas, ngunit ipinaliwanag ni Sakura na nagawa niyang tapusin si Margaret dahil lamang sa pinabayaan niya ang kanyang pagbabantay. Naalala ni Sakura ang gabing magkasama silang nag-stargaze, at nabanggit na si Tereka ay talagang malakas para sa solusyon na ipinakita niya. Ngunit sinasabi na hindi siya maaaring maging katulad niya. Sinasabi niya na maaari lamang siyang magtrabaho bilang isang pawn para sa Inverse Moon dahil kulang siya sa paninindigan. Ngunit tandaan na hindi alam ni Margaret ang lokasyon ng Dark Core. Nang may luha sa kanyang mga mata, inihayag ni Sakura ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang tulisan ng Inverse Moon.
Sinubukan ni Tereka na i-comfort siya, humihiling na umuwi ng magkasama habang iniisip niyang nagbibiro siya. Pero itinulak niya ang kamay niya. Pinatulog niya siya gamit ang isang spell, sinasabing utang niya sa kanya ang katotohanan. Pumasok si Tereka sa mental space ni Sakura, na nasa anyong mabituing kalangitan, na ang bawat bituin ay kumakatawan sa isa sa kanyang mga alaala. Ipinakita niya kay Tereka ang mga alaala ng kanyang masasayang araw, kasama ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang pamilya. Ngunit binanggit niya ang Inverse Moon, na nagsasabing gagawin nila ang lahat para sirain ang madilim na landas. Ipinakita ni Sakura kay Tereka ang memorya ng pagkasawi ng kanyang pamilya, sa isang lalaking may sagradong artikulo na gustong gumamit ng core implosion ni Sakura, na nagpapahintulot sa kanya na manipulahin ang mga alaala ng sino mang tatapusin niya. Sinabi sa kanya ng lalaki na kung magsusumikap siya para sa Inverse Moon, ipapakita niya kung paano niya mailigtas ang kanyang pamilya. Siya ay may tungkulin sa paghahanap ng lokasyon ng Dark Core, sa pamamagitan ng pagmamanipula sa mga alaala ng mga maimpluwensyang individual. Matapos silang tapusin, humingi siya ng tawad kay Tereka sa pagpaslang sa kanyang ama, at sinabing wala na siyang ibang paraan para iligtas ang kanyang pamilya. Bumalik sila sa pisikal na mundo kung saan ipinahayag niya na gagawin niyang kapatid si Tereka pagkatapos siyang tapusin, sa parehong paraan na ginawa niyang ama si Harry. Hinawakan ni Tereka ang kanyang kamay, sinabing magiging kapatid niya siya nang hindi pinapaslang, ngunit binanggit niya na ang pagpapalit ng mga alaala ng isang tao upang gawin silang kanyang kapatid ay walang modo sa kanyang aktwal na kapatid. Niyakap siya ni Tereka, dahilan upang siya ay umiyak, at naalala niya na ang kanyang tunay na kapatid na babae ay dating umaaliw sa kanya ng ganito. Masaya silang dalawa, ngunit dumating si Edison at inatake si Sakura, tinatanong kung bakit buhay pa si Tereka. Patuloy niya itong inaatake, at napagtanto ni Tereka na si Edison ang taong nagmamanipula kay Sakura. Inutusan ni Edison si Sakura na tapusin si Tereka, ngunit sa kabila ng pagsisikap ni Tereka na makialam, binali ni Edison ang kanyang kamay bago siya itapon. Sinubukan ni Sakura na tumayo sa kanya, ininom ang elixir na ibinigay niya sa kanya at pinalakas ang kanyang kapangyarihan. Sa kanyang tumaas na kapangyarihan, siya ay walang humpay na inaatake siya. Sa pagtatangkang hampasin siya mula sa itaas, tumalon si Edison sa hangin, ngunit binago niya ang trajectory ng kanyang mahika. Si Edison ay tinamaan ng kanyang mga pag-atake at bumagsak sa lupa. Sinasamantala ni Sakura ang pagkakataon, nagmamadaling tapusin siya, ngunit sumipa ang mga side effect ng elixir, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Tumawa si Edison sa kanya, sinuntok siya ng malakas, at bumagsak siya sa tabi ni Tereka. Ngunit naalala niya ang mga salita ni Mildred at tumulo ang kanyang dugo sa bibig ni Tereka, na siyang nagpagising sa kanya. Ngunit kinakagat ni Tereka ang kanyang leeg, naghahanap ng higit pa sa kanyang dugo. Ang mukha ni Tereka ay namutla, at ang kanyang buhok ay pumuti habang lumilingon siya kay Edison, na inuutusan siyang humingi ng tawad kay Sakura. Nakita namin ang Empress at ang ama ni Tereka na tumitingin sa buong laban sa pamamagitan ng isang globo, tinatalakay ang core implosion ni Tereka. Sinabi ng Empress na ang mga katangian ng kapangyarihan ni Tereka ay nagbabago depende sa kung kaninong dugo ang iniinom niya, at idinagdag na masaya siyang mahanap ang utak ng mga tulisan. Pinagaling ni Tereka si Sakura, nagulat si Edison na ang side effects ng elixir na binubuo gamit ang isang sagradong artikulo ay napakadaling gumaling. Inutusan siya ni Tereka na humingi ng tawad kay Sakura, ngunit sinabi ni Edison na hindi niya ito gagawin. Nagpagalit ito kay Tereka, na sumuntok sa kanya, na tuluyang natangay sa kanya. Si Tereka ay nawala sa kanyang paningin bago nagpakita sa tabi niya, nanlamig at naputol ang kanyang braso. Sinubukan niyang putulin siya ngunit nag-freeze bago niya ito matamaan. Hinawakan niya ang talim nito, pinagputol-putol ito. Gumagamit si Edison ng Magic Stone para mag-teleport sa kanyang hideout at nakipag-usap kay Amado, na sinasabi sa kanya na nabigo ang plano dahil kay Tereka. Ngunit isang alipin ang lumapit, inatake siya sa tiyan. Inaatake siya ng lahat ng mga tagapaglingkod, at nalaman namin na ginamit ni Sakura ang kanyang core implosion upang manipulahin ang lahat sa pag-atake sa kanya. Galit na galit siya na nawala sa kanya ang lahat, ngunit naabutan siya ni Tereka, hinawakan siya sa leeg at inutusan siyang humingi ng tawad kay Sakura. Hindi siya nakikinig, kaya binali niya ang kanyang leeg at pinasabog ang kanyang hideout. Pagkalipas ng ilang araw, nakita namin si Victoria na inaalagaan si Tereka, inaalagaan siya pabalik sa kalusugan.
Iginiit ni Tereka na magpahinga na rin si Victoria, na ipinapaalala sa kanya na nasugatan din siya, ngunit tinutokso lang niya ito sa pamamagitan ng paghiling na pakainin siya. Binati sila ni Sakura, humihingi ng paumanhin sa labis na gulo sa kanila, ngunit sinabi ni Tereka na wala siyang pakialam. Si Sakura ay nagsimulang umiyak, iniisip kung paano pinatawad ng lahat ang kanyang mga pagkakamali, kabilang si Harry, na hindi pinansin ang kanyang pag-uugali kahit na alam na niya ang lahat at nagpanggap lamang na ang kanyang mga alaala ay namanipule upang pasayahin siya. Sinabi ni Sakura kay Tereka na parusahan siya, kaya sinabi niya sa kanya na manatili sa kanya. Ngunit hindi maintindihan ni Victoria ang ibig niyang sabihin at tinitigan siya ng masama. Ipinaliwanag ni Tereka na nakatanggap siya ng 2 linggong bakasyon para sa pagkapanalo sa digmaan, at siya ay nasa bahay, na sinasabi kay Sakura na pumunta kung kailan niya gusto. Sinabi niya sa kanya na ihinto ang pakikipag-usap sa kanya ng formal, sinasabing magkaibigan sila. Kaya hinawakan ni Sakura ang kamay niya habang nakikita naming nagseselos si Victoria. Nakikita namin si Tereka sa beach para sa kanyang bakasyon, ngunit mukhang hindi siya nag-e-enjoy. Pinupuri ni Sakura ang kanyang swimsuit, at nalaman namin na bilang parusa sa kanyang mga krimen, si Sakura ay ginawang lumaban sa mas maraming digmaan, kaya madalas siyang nasasawi sa pagkatalo sa mga laban habang hinahangaan ni Tereka si Sakura. Hinaranggan ni Victoria ang kanyang pagtingin, at hinuhusgahan siya sa pagiging infatuated ni Sakura. Itinanggi ito ni Tereka, ngunit sinabi sa kanya ni Victoria na wala siyang pakialam dahil masaya siyang makita siyang interesadong lumabas at hilahin siya sa tubig kasama niya. Nang bumalik si Tereka upang makapagpahinga, ipinaalala ni Victoria sa kanya na ang tunay na dahilan ng kanilang pagbisita sa resort ay upang makilala si Elsa, na isa sa 8 general ng Republika ng Aroka. Nalaman namin na nagpadala si Elsa ng liham kay Tereka na pinaghihinalaan niyang isang bitag, ngunit nakita ito ng Empress bilang isang pagkakataon upang masukat ang mga kakayahan ng kalaban, kaya't napunta siya sa dalampasigan kasama ang kanyang squad, na abala sa pakikipagkompetensya para sa isang selfie kasama siya sa kanyang swimsuit, sa pamamagitan ng karera sa isang tore na tinatawag na Daydream Paradise. Nakakaramdam pa rin ng kaba si Tereka tungkol sa tea party, kaya tiniyak ni Victoria na mayroon siyang lason, at pinainom niya si Sakura ng kanyang dugo upang makita ang hinaharap, at kinumpirma niya na hindi masasawi si Tereka. Nalaman namin na ang Aroka ay ang domain ng Warblades na mga swordsman, na Rumord na may mga katawan na gawa sa metal. Dumating si Elsa upang batiin sila, naghahain ng tsaa, at nagtataka si Tereka kung bakit niya ito inimbitahan dahil sa tingin niya ay hindi pa sila nagkita noon. Ngunit sinabi ni Elsa na inaasahan niyang wala siyang maalala, at si Tereka ay nalilito dito. Sinabi sa kanya ni Elsa na gusto niyang masaksihan ang tunay na lakas ng isang paparating na Crimson Lord, kaya nagsimulang magyabang si Tereka tungkol sa kanyang lakas na siyang ikinatuwa niya at tinanong niya siya kung gaano karaming mga tao ang kanyang napaslang. Si Tereka ay nagsinungaling at nagsabing 50,000, na nakita ni Elsa na kahanga-hanga. Kaya't inihayag niya na ang kanyang plano ay ang pagdominate sa mundo, na sinasabi na sa kanilang mga kapangyarihan na pinagsama, silang dalawa ay maaaring sakupin ang mundo sa pamamagitan ng pagpuksa sa ibang mga bansa. Iniisip ni Sakura na ito ay isang masamang ideya, at sinabi ni Victoria na si Tereka ay maaaring sakupin ang mundo ng mag-isa, kaya hindi na niya kailangang makipagtulungan sa kanya. Naiinis siya dito, ngunit sinabi sa kanya ni Tereka na siya ay isang passive artist, at kahit na mayroon siyang kapangyarihan na sakupin ang mundo, hindi niya ito gagamitin ng walang ingat at pipiliin niya ang world peace sa halip. Pumasok si Beloy sa silid na nag-uulat na nakasagupa ang kanilang squad ng mga sundalong Aroka, habang nagmamadaling patungo sa tore. Hindi naintindihan ng mga sundalo ang kanilang pagsulong bilang isang pag-atake, kaya nagsimula silang lumaban, na humantong sa lahat ng mga sundalo ng Aroka na Nolipol. Tinawag sila ni Beloy na mahina, at naasar si Elsa dito. Ngunit bago pa makapagpaliwanag si Tereka, nakarinig sila ng pagsabog, at nakita naming pinasabog ni Castor ang tore. Pakiramdam ni Elsa ay pinagtaksilan siya at inilabas ang kanyang mga talam upang salakayin si Tereka, ngunit mabilis siyang hinawakan ni Victoria upang makatakas, sinabing pinaghandaan niya ito mula nang makita niya ang hinaharap. Matapos makarating sa kaligtasan, nakipag-ugnayan si Victoria sa squad upang ilikas ang mga tao dahil naging magulo ito, habang si Tereka ay nagnanais para sa kaligtasan ng lahat. Tinawag ng Empress si Tereka para asarin siya at sinabihan siya tungkol kay Carlin, isang sugo mula sa Divine Paradise Nation na gustong makipag-usap sa kanya.
Nakikita namin ang dalawang mamamahayag, sina Mela at Tina, na nag-espiya kay Carlin, at nalaman namin na isa talaga siya sa 5 Imperial Sabers ng Divine Paradise. Sinabi ni Carlin kay Tereka na siya ay bumibisita upang talakayin ang pagbuo ng isang alyansa. Ipinaliwanag niya na ang kanyang kaharian ay may masamang pakikitungo sa Aroka at na maaaring ibahagi ng imperyo ang kanilang mga interes. Kinumpirma ito ng Empress na nagsasabi na ang kamakailang pakikibaka ng Aroka para sa teritoryo pagkatapos maging isang republika ay nagiging mahirap. Napansin ito ng dalawang mamamahayag na kawili-wili at ipinaliwanag na ang Aroka ay dating monarkiya bago ang kasalukuyang pangulo, si Bong, ay nagsimula ng isang revolusyon at ginawa itong isang republika. Tinanong ni Tereka kung plano ni Carlin na harapin ang kaaway sa pamamagitan ng pagsanib puwersa, at sinabi niya na mas gusto niyang iwasan ang hindi kinakailangang labanan. Kaya tinanong siya ni Tereka kung naniniwala siya na magiging mas mabuti ang mundo kung walang mga digmaan. Sinabi ni Carlin na ginagawa niya ito, na nagpagaan ng pakiramdam ni Tereka nang sabihin niya sa kanya na isa rin siyang pasipista. Ibinigay sa kanya ni Castor ang isang nagbabantang liham mula kay Elsa, na nakita ni Carlin na kainahinala, at tinanong niya kung nagsisinungaling siya tungkol sa pagiging isang pasipista. Sinubukan ni Tereka na ipaliwanag ang sarili, ngunit napansin niyang nakikinig si Castor, kaya agad niyang binago ang kanyang sagot na sinasabing siya ay talagang isang assassin na hindi nakakaunawa sa mga taong nagmamahal sa kapayapaan. Nadama ni Carlin na nalinlang at tinawag ang imperyo na isang mabagsik na bansa, ngunit tinawag ng Empress ang kanyang pag-uugali na hindi mapapatawad, at sinabihan si Tereka na tapusin siya dahil sa pang-iinsulto sa imperyo. Sinubukan ni Tereka na makawala dito, ngunit iminumungkahi ni Castor na dapat niyang gawin ito, kaya sinubukan niyang muli na huwag maghinala sa kanya. Sinabi sa kanya ni Carlin na sapat na ang kanyang lakas upang pumaslang ng 5,000 tao sa loob lamang ng 5 segundo, kaya sinabi ni Tereka sa kanya na kaya niyang pumaslang ng 50,000, ngunit hindi umatras si Carlin, sinabing gagawin niyang abu ang imperyo at tatapusin ang 50 milyon. Biglang tinulak ni Victoria si Tereka sa ibabaw ni Carlin na nabigla, sa pag-aakalang tatapusin siya ni Tereka. Sumingit ang Empress, sinabi kay Carlin na dapat niyang makipag-alyansa sa imperyo kung ayaw niyang mapaslang. Napagtanto ni Carlin na wala na siyang choice kaya labag sa loob niyang tinanggap ito. Samantala, nakipag-usap si Elsa sa isang opisyal na nagsabi sa kanya na hindi siya dapat mabaigo sa paghuli kay Tereka kung ayaw niyang maging katulad ng kanyang ama. Kaya determinado siyang gawing utusan si Tereka na magagamit niya para baliktarin ang mundo. Nakita namin si Elsa na inaliw ng kanyang ama sa isang pagbabalik-tanaw, at ipinakilala siya nito sa isang tutor na nagngangalang Julia na nagpayo sa kanya na huwag makipag-away ng walang dahilan, or may iwan siyang mag-isa sa oras ng pangangailangan na mga salita na ngayon ay sinisimulan na niyang maintindihan. Nakikita namin na si Carlin ay katulad ni Tereka na may breakdown sa kanyang desisyon na makipag-alyansa sa Empire dahil sa posibilidad ng digmaan. Nalaman namin na nagpapanggap lang siyang malakas dahil napilitan siyang kumilos bilang commander. Sa palagay niya ay maaari niyang balewalain ang mga kahilingan mula sa Empire, ngunit ipinaalala sa kanya ng kanyang attendant na ang digmaan sa Aroka ay kinakailangan, at nag-aatubili siyang sumang-ayon. Samantala, sa Aroka, nakita namin na mahalaga ang presidente sa pagtalakay ng mga balita ng alyansa na nagsasabing dapat silang bumangon, ngunit humiling si Elsa ng isa pang pagkakataon upang mahuli si Tereka. Gayunpaman, ang isa pang general na nagngangalang Randy ay hamarang, na nagsabing ang kanyang pagkabigo na makuha si Tereka ay naging sanhi ng pagdurusa ng Daydream Paradise. Nakaramdam ng pagkadismaya si Elsa nang sabihin niya sa kanya na isuko ang kanyang mga plano na ibalik ang korona, at nalaman namin na siya ang prinsesa mula sa dating monarch. Sinabi sa kanya ni Randy na sumuko at mamuhay na lang kasama niya, ngunit tinanggihan niya ito, sinabi na ilalantad niya ang kanilang masasamang gawa, na nagdedeklara na siya ang susunod na pangulo. Pinagtawanan siya ni Randy at umalis na iniwan ang kanyang pagkadismaya habang sinusuri siya ng kanyang katulong na si Jenny. Ginaisang ni Victoria si Tereka, at nakita niya ang lahat ng Crimson Lords na nakapaligid sa kanya sa isang mesa. Tinanong niya si Victoria kung nananaginip siya, kaya sinabi niya sa kanya na mula nang makatulog siya ay dinala ang kanyang higaan sa meeting room at inilagay sa mesa. Umupo siya, at nalaman namin na ang pulong ay gaganapin sa Fortress City ng Fori dahil sa pagdating ng isang proklamasyon mula sa Aroka.
Binasa ni Victoria ang deklarasyon ng digmaan ng Aroka laban sa alyansa kay Terrica, na pinangalan ng alliance leader dahil sa mga artikulo sa pahayagan ng kanyang meeting kasama si Carlin na umiikot. Nagreklamo si Terrica na nagsasabing gusto lang niyang umiwas sa digmaan at pumuslit sa pool, ngunit ipinaalam sa kanya ni Victoria na iba pang mga Crimson Lords ay nasa silid, kaya't itinutuwid niya ang sarili, sinabing gusto niyang gumawa ng pool mula sa dugo ng kanyang mga kaaway. Ibinunyag ng Empress ang intel na natanggap niya mula sa kanyang scouts na nagsasabing lahat ng 8 general ng Aroka ay aatake sa Fori at magpapakita ng dalawang pangunahing layunin ng digmaan upang sirain ang sumusulong na mga kaaway at sirain ang kanilang base militar. Idinagdag ni Carlin na natanggap niya ang intel tungkol sa mga ilegal na artikulo sa ritual na dinadala sa Daydream Paradise, at pagpapakita ng patunay nito na maaaring puwersahin ng 6 na bansa ang bagay na tanggapin ang tagumpay. Iminumungkahi ni Carlin na hatiin sa mga offensive at defensive ang mga koponan, ngunit biglang nagkaroon ng pagsabog sa labas, at pinapanood ni Natina at Mela ang lungsod na napapalibutan ng iba't ibang unit ng Aroka. Nakita namin na nawasak ang silid ngunit nagawang protektahan ng Crimson Lords ang kanilang mga sarili. Nakatanggap ang Empress ng tawag mula kay Maynard na nagsasabing iuurong niya ang kanyang mga tropa, habang sinasabi nito sa kanya ang sikreto ng Dark Core. Sinabi niya na nakipag-alyansa sila sa Commonwealth at Lelo Kingdom kasama ang mga enchanted na lupain na sumapi sa kanila, at nagbabanta sa kanya na sumuko, ngunit tinawag ng Empress ang kanyang kasalukuyang koponan ng isang biro at nagtanong sa kanya kung siya ay nasa kanyang opisina, habang siya ay naglalagay ng mga pampasabog na kanyang itinanam doon, na opisyal na nagdedeklara ng pagsisimula ng digmaan. Dinala ni Victoria si Terrica palayo sa kaligtasan, at iniligtas sila ni Margaret mula sa isang papasok na pag-atake na nagsasabi sa kanila na umalis sa kanyang paningin, habang hinaharangan niya ang higit pang mga pag-atake mula sa isa pang general na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang si Hilary, ang pinakamalakas sa 6 na Arctic Masters ng Commonwealth. Ang kanyang mga tropa ay pumasok sa gate ng lungsod, at kasama ang isang squad ng Giraffe Warriors mula sa Lelo Kingdom na sumisira sa lahat gamit ang kanilang mga leeg. Habang papalapit sila sa mga tropa ni Terrica ay sinugod sila ngunit agad na nabulabog, kaya binigyan ni Victoria si Terrica ng remote na nagiging sanhi ng isang landmine na sumabog at natalo ang kapitan. Ang mga unit ng Aroka ay pumasok sa fortress at sumugod kay Terrica, ngunit ang kanyang mga tropa at ang iba pang mga Crimson Lords ay lumapit sa kanyang pagtatanggol. Ngunit sa kaguluhan, nagpakita si Elsa sa kanyang harapan at itinulak siya palayo. Ipinaliwanag niya na dapat silang pumunta sa Daydream Paradise, ngunit napunta sa hindi kilalang lugar dahil sa bagay na sumisira sa transfer gate. Sinabihan niya si Terrica na huminahon, at inihayag na ang kanyang guro ay ang ina ni Terrica at nagkita na sila noon pa. Sa isang flashback, nakita namin ang isang batang Terrica at Elsa na kumakain ng mga dessert, at tinanong ni Elsa kung siya ay magiging isang commander. Sinabi sa kanya ni Terrica na hindi siya mahilig makipag-away, na sinasabi na makakamit niya ang dominasyon sa mundo sa ibang mga paraan, sa pamamagitan ng pakikibagay sa lahat ng tao sa mundo, at sinabi kay Elsa na gusto niyang maging kaibigan niya. Ngunit hinawakan siya ni Maynard, at sinabihan siyang mag-ingat sa paligid ng mga bampira na nagtatangkang lumikha ng lamat sa pagitan ng mga babae, ngunit si Terrica ay nag-aalok lamang ng kanyang puding sa kanya habang tinatawag ang kanyang pagkukunwari. Sa wakas ay naalala ni Terrica si Elsa at sinabi niya sa kanya ang kanyang plano na ilantad ang mga krimen ni Maynard, at reforma sa Aroka sa pamamagitan ng pagiging presidente. Sumang-ayon si Terrica sa kanyang proposal, ngunit sa halip na makipagkamay ay kinis niya ito na nagsasabing ito ay tradisyon ng Aroka, ngunit itinanggi ito ni Jenny. Sinabihan ni Elsa sina Terrica at Victoria na maging mga katulong niya para tumulong sa pagwawakas ng digmaan, ngunit tinanggihan nila siya. Inutusan ni Randy ang kanyang mga tropa na sundan si Terrica, ngunit nakita namin na mayroon siyang masasamang ngiti habang nag-iisip ng paraan para mapasuko si Elsa sa kanya. Desperado na ipinagtanggol ni Margaret ang sarili laban kay Hilary, at nagawa niyang lumaban sa kanya sa pamamagitan ng paglansad sa kanya ng isang beam, ngunit hinaranggan ito ni Hilary gamit ang kanyang baril. Ipinahayag niya na magkikita silang muli bago nag-teleport. Naghahanda sina Diana at Sakura na hanapin si Terrica gamit ang transmitter ni Sakura, na ginagamit niya para subaybayan siya sa lahat ng oras. Pinag-uusapan ni Terrica at ng iba pa ang sitwasyon sa isang restaurant malapit sa Daydream Paradise, habang ipinapaliwanag ni Elsa ang kanyang planong ibunyag ang mga krimen ni Maynard dahil nag-eeksperimento siya sa mga nakakulong na taga-suporta ng royal family.
Nagulat si Victoria nang malaman ito, at ipinaliwanag ni Jenny na nakarinig siya ng mga hiyawan na nagmumula sa tore sa panahon ng kanyang mga misyon sa Rican. Idinagdag ni Elsa na ang mga artikulo ng ritual ay ipinuslit din doon. Pinag-uusapan ni Victoria kung paano ang paggamit ng mga artikulo sa ritual sa mga tao ay maaaring pukawin ang mga core implosions na sa tingin ni Elsa ay maaaring mga hulugan ng higit na kapangyarihan para sa bagay na gamitin. Ngunit hindi pinapansin ni Tereka dahil abala siya sa pag-iisip kung ano ang orderan. Nainis si Elsa sa kanya at bumaling kay Carlin, na natutulog sa buong diskusyon. Kaya ginaisang siya ni Jenny habang tinatawag sila ni Elsa na walang naitutulong. Nakita namin si Maynard na inutusan si Randy na ipagpatuloy ang kanyang pagtugis kay Tereka at Elsa, at sabihin sa kanya na pakilyusin niya ang unit ng Daydream, na gusto niyang siya ang manguna sa sandaling maabot ng mga babae ang Daydream Paradise. Nagising ang mga babae upang makitang sinasalakay ni Randy si Elsa, kaya mabilis silang tumalon sa labas ng bintana at gumamit ng smoke bomb upang makatakas. Binuhat ni Victoria si Tereka habang iniiwan ang isang nasawi na si Carlin. Ngunit agad silang naabutan ni Randy at nagawang saktan si Victoria, habang ipinapahayag na gagawin niyang personal na alipin si Tereka sa sandaling manalo sila. Ngunit hinarang siya ni Diana na dumating kasama ang mga unit ni Sakura at Tereka. Natutuwa si Tereka na makita sila at niyakap niya si Sakura. Nagseselo si Victoria, at sinabihan niya si Tereka na gantimpalaan din siya ng yakap. Ngunit sinabi ni Sakura na wala silang oras. Tiniyak niya kay Tereka na haharapin niya ang mga kalaban para makatakas siya, at itinakda ni Tereka ang kanyang paningin na makarating sa Daydream Paradise. Nakikita namin ang mga mamamayan ng Aroka na nagpoprotesta laban kay Maynard at sa digmaan, habang pinagmamasdan ito ni Mela at Tina. Nagtataka si Tina kung bakit sila nasa Aroka kung saan dapat ay nakatuon ang atensyon nila sa imperyo, ngunit sinabi sa kanya ni Mela na nandoon sila at nagko-cover ng isang kwento na makakaapekto sa buong mundo. Itinuro ni Tina na ang kanilang balita ay itinuturing na parang basura sa Aroka, ngunit sinabi ni Mela sa kanya na ang kanyang video camera ay nagbo-broadcast ng live na footage para makita ng lahat. Nakita namin ang unit ni Tereka na ganap na natalo, at si Randy ay naghahanda na sundan si Elsa, ngunit hinawakan ni Sakura ang kanyang binti, sinabihan siyang huminto. Hinatake niya ito at sinabi sa kanya na naghihintay ang unit ni Aber na tambangan sina Tereka at Elsa, ngunit sinabi ni Sakura na nanalo na siya laban sa kanya, na ikanalito ni Randy. Nakita ng mga babae ang katawan ni Aber, na kinikilala ni Victoria bilang gawa ni Sakura, na nagpapaliwanag na pinaslang niya ito pabalik noong pinapante siya ng Empress para lumaban sa iba't ibang digmaan, at ginamit niya ang kanyang core implosion para iharap si Aber laban sa sarili niyang mga tauhan, at naglaban sila sa isa't isa. Nang walang natitira sa kanilang daan, tumungo ang mga babae sa Daydream Paradise kung saan kinumpirma nila ang pagkakaroon ng mga bilanggo at eksperimento ng tao. Nagpasya si Elsa na palayain ang mga bilanggo habang dinadala ni Jenny ang mga susi sa kanya. Sinabi niya na hindi nila kailangang palayain dahil sila ay mga walang isip na sumuway sa Pangulo. Ibinaba niya ang mga susi at inatake si Elsa, na inihayag na ang kanyang buong pangalan ay Jenny Grenworth, at siya ang commander ng ikawalong unit. Sinubukan ni Victoria na ipagtanggol siya, ngunit inatake siya ni Randy na nagpahayag na si Jenny ay kanyang nakababatang kapatid na babae at na binabantayan niya sila. Nagtataka si Elsa kung bakit niya siya pinagtaksilan, kaya sinabi niya sa kanya na nakita niyang minamaliit siya at ang kanyang pagsusumikap ay hindi nasusuklian, na sinasabi sa kanya na talikuran ang kanyang ambisyon. Sinabi sa kanya ni Randy na walang silbi ang kanyang pangarap, at nagsimulang masira si Elsa, ngunit pinutol sila ni Tereka na sinasabing buhay pa ang pangarap ni Elsa at hindi ito masisira ng mga tulad niya. Nagalit si Randy, ngunit sinabi ni Tereka na hinding-hindi magpapatalo si Elsa sa isang tulad niya, na nagsasabi sa kanya na humingi ng tawad sa kanya. Sinugod siya ni Randy, at sinimulan niya itong atakihin hanggang sa umubo ito ng dugo, ngunit biglang natabunan ng hamog ang silid nang nagpakita si Sakura sa likuran niya. Binalaan siya ni Jenny tungkol sa pag-atake ng kaaway, na lumalabas na ang mga lalaking sumunod kay Sakura. Naghanda si Jenny na labanan si Sakura, at sinabihan niya si Randy na manguna sa unit ng Daydream. Nagtataka si Elsa tungkol sa unit, at ipinakita ni Randy na isa itong squad ng 5,000 elite na sundalo na lihim na binuo ni Maynard. Nakita namin si Maynard na hinarap ng Empress na nagawang makalusot sa kanyang hideout.
Tumanggi siyang sumuko, ngunit sinabi nito sa kanya na patuloy na natatalo ang kanyang mga talam ng digmaan. Kaya sinabi ni Maynard sa kanya ang tungkol sa unit ng Daydream, na ang bawat sundalo ay may kapangyarihan sa parehong antas bilang isang general. Pakiramdam ni Elsa ay walang siyang silbi, iniisip na wala ng pag-asa ang sitwasyon, ngunit sinabi ni Tereka sa kanya na hindi nila malalaman kung sino ang mananalo maliban kung susubukan nila. Iniisip ni Elsa na ang kanyang layunin ay isang pipe dream lamang, ngunit sinabi ni Tereka sa kanya na kahit na akala niya ay tulala siya noong una silang magkita, pagkatapos na makilala siya ng mas mabuti, nagsimula siyang magustuhan ang paraan ng pag-iisip ni Elsa, na sinasabi sa kanya na huwag sumuko. Sinabihan niya si Elsa na sipsipin ang kanyang dugo, na sinasabi na ito ay isang paraan para sa mga vampira upang ipakita ang kanilang tiwala sa iba, at ipinangako niyang susuportahan siya dahil nakikita niya siya bilang isang kaibigan na maaari niyang sakupin ang mundo. Naantig si Elsa sa kanyang mga salita, at sinabi sa kanya na tatanggapin niya ang kanyang tiwala. Nagkaroon siya ng ilan sa kanyang dugo, at ito ay nagpapaalala sa kanya ng pakikipag-usap ni Yuna tungkol kay Tereka. Sinabi ni Yuna na kahit na si Tereka ay isang troublemaker, sa tingin niya si Tereka ay magiging isang figure na magtutulak sa imperyo. Nagising si Elsa na may bagong determinasyon at kapangyarihan, sinabi kay Tereka na matutupad nila ang kanilang layunin. Binasag ng mga sundalo ang pader habang inutusan sila ni Randy na sitehin at sirain ang sinumang makasalubong nila. Sinabihan ni Maynard ang Empress na sumuko dahil hindi sila magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanyang piling puwersa, ngunit sinabi niya sa kanya na ang isang squadron na binuo sa pagdurusa at karahasan ay hindi nakakatakot sa kanya. Sinabi ng Empress na nandoon lang siya para panoorin siyang masawi habang tumutugtog ang broadcast ni Mela sa labas kung saan inilalantad niya ang mga pakana ni Maynard. Ipinaalam niya sa lahat ang tungkol sa papalapit na hukbo ng 5,000 sundalo, at nagtatanong kung tatayo ang mundo at manonood sa nangyayari. Dumaan si Elsa at pinakawalan ang mga bilanggo sa kanyang core implosion. Tinawag ni Jenny na walang silbi ang kanyang mga pagsisikap at iginiit na hindi siya maaaring manalo laban kay Maynard, ngunit sinusugod siya ni Elsa, pinutol ang kanyang espada, at sinuntok siya, hinarap siya tungkol sa kanyang pagkakanulo. Ngunit sinabi ni Jenny na ginawa niya ito para sa kanyang kapakanan, at ibinunyag na palagi siyang inaabuso ng kanyang kapatid at pagkatapos na tratuhin ng mabuti sa unang pagkakataon ni Elsa, ayaw niyang makita siyang nahihirapan, kaya gusto na lang niyang mamuhay siya ng mapayapa kasama ng kapatid niya. Sinabi sa kanya ni Elsa na hindi mapayapa ang pamumuhay bilang alagang hayop ng kanyang kapatid. Kaya't humingi ng paumanhin si Jenny at sinabihan siyang kalimutan siya, ngunit itinaas ni Elsa ang kanyang ulo at sinabing hindi niya siya sinisisi, na sinasabi sa kanya na kausapin lang siya kung hindi siya nasisiyahan. Naantig dito si Jenny, at ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang numero 1 lingkod ni Elsa. Iminumungkahi ni Carlin na i-strategiya ang kanilang mga susunod na galaw sa halip na magmadali, at napagtanto ni Elsa na ang mundo ay dapat magsama-sama at manindagan laban sa bagay upang makamit ang tagumpay. Kaya pumunta siya upang kausapin si Tereka, ngunit hinaranggan ni Sakura ang kanyang daraanan, sinasabing wala siyang tiwala sa kanya. Sinabi sa kanya ni Elsa na kabahagi niya ng dugo si Tereka, na parehong nabigla sa narinig sina Victoria at Sakura. Naalala ni Elsa na hindi niya ibinahagi ang kanyang dugo kay Tereka, kaya't pinutol niya ang kanyang kamay at inialok ito kay Tereka, na sinasabi sa kanya na mayroon siyang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan at ang pag-inom ng kanyang dugo ay makakatulong sa kanyang maunawaan. Nag-aatubili si Tereka kaya sinabi niya sa kanya na para silang magkapatid, at sinasabi sa kanya na manampalataya at alam niyang kaya nilang baguhin ang mundo ng magkasama. Sumang-ayon si Tereka at ininom ang kanyang dugo, na dahilan kung bakit siya biglang lumutang at kumikinang sa kapangyarihan. Nagmaterialize siya ng isang espada, na nagiging sanhi ng pagkalat ng liwanag sa kalangitan, at inihayag ni Mela na ililigtas ni Tereka ang mundo, na nag-aangat sa espiritu ng mga tao. Nakita namin sina Margaret at Harry na pagod matapos ipagtanggol ang mga tao at tulungan silang lumikas, ngunit habang lumalapit ang mga sundalo, nagpakita si Mildred at itinaboy sila. Ipinadala niya ang kanyang mga tropa, ipinadala sila upang lumaban, at napagtanto ni Harry na siya ang namumuno sa ika-5 unit. Nag-teleport siya sa tabi ni Randy, na sinasabi sa kanya na tatapusin niya siya para makabawi sa kanyang mga kasalanan, ngunit nagpasya siyang iwan siya kay Tereka, na umatake gamit ang kanyang gintong espada.
Hinarap ni Elsa si Randy, at sinubukan niyang kumbensihin siya na sumunod sa kanya, na sinasabing kaya niya itong pasayahin, ngunit tinanggihan siya nito, at sinabing mas gusto niyang lumaban kasama si Tereka. Sinusugod siya ni Randy, ngunit pinutol niya mismo ang kanyang espada. Ipinagpatuloy ni Mela ang kanyang pag-broadcast na sinasabi sa mga tao na bumangon, at si Maynard ay nanunood ng hindi makapaniwala. Sinabi sa kanya ng Empress na gagabayan ni Tereka ang mga puso ng mga tao, habang nag-teleport sa kanya ang kanyang squad, na iniisip na siya ay kamangha-mangha. Dumating si Carlin kasama ang sarili niyang mga tropa, at nakatanggap siya ng mga utos na sumali sa laban. Nagpapakita din si Hilary sa larangan ng digmaan ngunit nalaman ang mga kamakailang pag-unlad, na humahantong sa pagtatapos ng alyansa ng Commonwealth sa Aroka. Kaya idineklara niya silang kaaway na din. Patuloy na minamaliit ni Randy si Elsa, ngunit determinado siyang talunin siya. Inilunsad ni Tereka ang isang espada sa kanya, ngunit sinabi ni Elsa sa kanya na gusto niya itong labanan. Inutusan ni Randy ang kanyang mga sundalo na hulihin si Elsa, at ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Tereka. Ina-activate niya ang kanyang core implosion, na nagiging bakal. Sinabi ni Randy sa kanya na ang kanyang mga pag-atake ay magiging walang silbi laban sa kanya, ngunit ang kanyang espada ay madaling umatake sa kanya. Nagulat siya dito, at si Tereka ay naglunsad ng isang barrage ng mga espada, ibinato siya mula sa lahat ng panig at naging dahilan upang siya ay bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Sa isang flashback, nakita namin si Randy na pinahirapan ng ibang mga bata habang sinusubukang protektahan ang kanyang kapatid na babae. Iniisip niya ang paghihiganti sa mga maharlika na minamalas siya. Naging sundalo siya para lumakas, ngunit nakilala niya si Elsa sa panahong ito, at tinanggap siya nito ng hayagan, sa pag-aakalang may potensyal siya. Ngunit sa kasalukuyan, sinabi niya sa kanya na habang ginagawa niya ang lahat para sa Aroka, inilagay niya ang kanyang mga pagsisikap sa mga maling bagay. Sinabihan siya ni Tereka na magsisi habang hinahampas niya siya ng kanyang espada, at nalaman ni Maynard na natalo ang kanyang kasamahan. Nagsimula siyang matakot pagkatapos makita ang kapangyarihan ni Tereka, kaya sinabi sa kanya ng Empress na ang kanyang ideya ng dominasyon sa mundo ay lumikha ng isang perpektong mundo kung saan maaaring magtulungan ang mga tao sa isa't isa. Hindi siya pinaniwalaan ni Maynard na nagsasabi na ang mga tao ay makasarili, ngunit sinabi niya sa kanya na si Tereka ay iba at ang kanyang layunin ay gabayan ang mga puso ng mga tao sa tamang direksyon. Sinabi niya sa kanya na ang mga taong naligtas ni Tereka ay nakalimutan ang ideya ng pagpapasakop sa iba, at sa mas maraming tao na tulad niyan, makakamit nila ang kanilang layunin. Nagpapakita si Tereka sa labas ng kanyang bintana kasama si Elsa, at pinagsama nila ang kanilang mga espada, na lumilikha ng isang malaking sinag ng liwanag na umiindayog sa kanya, na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Nakita natin si Mela na nag-uulat ng pagtatapos ng digmaan, at tila nawala si Maynard, kaya magkakaroon ng halalan para sa isang bagong pangulo. Nakita namin si Elsa na nakatayo sa silid ng trono, at sinabi niya kay Jenny na huli na siya, ngunit nang tumingin siya sa kanya, nakita niya ang kanyang ama. Nagmamadali siyang yakapin siya, humihingi ng paumanhin sa hindi pagligtas sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na siya ay naging isang mas dakilang mandirigma kaysa sa kanya. Pagkalipas ng isang buwan, nakita namin ang pangkat ni Tereka na nakikipaglaban sa mga kalaban na sundalo habang nakikipagkumpetensya upang makita kung sino ang makakakuha ng isang tapik sa ulo mula sa kanya, kahit na nakikipaglaban sa isa't isa, na naging sanhi ng pagkatulala ni Tereka. Nalulungkot siyang lumaban sa mga sundalo ng Aroka, ngunit ipinaliwanag ni Victoria na ginagawa ito ni Elsa upang itaas ang kanyang reputasyon sa pamamagitan ng pagtalo kay Tereka upang manalo siya sa halalan. Nagpakita si Elsa sa harap ni Tereka at sinabihan siyang maging lingkod niya para mag-aminin nila ang mundo at lumikha ng kapayapaan, ngunit nakaharang si Victoria, tinawag siyang walang modo dahil may dugo siya kay Tereka. Naiinggit si Victoria dito, kaya plano niyang ipisil lahat ng dugo ni Tereka sa kanya. Nagpapakita din si Sakura na pumayag kay Victoria dahil ayaw niyang may ibang makainom sa dugo ni Tereka. Nanawagan silang lahat kay Tereka na kumampi sa kanila, ngunit nahihirapan siyang pumili sa pagitan nila, at nais niyang bumalik na lang siya sa pagiging loner.